Ako po si kapatid na Flor Pantalyon. Nakatala po ako sa lokal ng Kalangdang na sakop po ako ng Kamanaba. Ang tungkulin ko po hanggang sa ngayon, simula po nung 1963, ako po ay diakonesa hanggang sa ngayon po. Sa awat tulong ng Diyos, diakonesa pa rin. Sa edad na 85 years. Ako po ay nabotismuhan noong July 27, 1958 po. Ang nagdoktrina po sa akin ang kapatid na Benjamin Santiago Sr. Ako po ay unang natala sa lokal ng Tayuman at doon din po ako nagsimulang nagkaroon ng tungkuling diakonesa. Ako po ay dating Katoliko noong ako'y bago mag-iglesia. Ngayon, ako po ay kasali sa puso na may tali sa baywang na blue para sa simbahan. Huling ko po sumisimba ako at kahit po hindi linggo, kami po ay meron talagang obligadong pumunta sa simbahan. Ay doon po sa Quiapo. Nakilala ko naman po ang Iglesia ni Cristo dahil sa may nag-anyaya sa akin. Nakinig po ako at kung natanim sa puso ko ang mga aral na Iglesia ni Cristo. Kaya po iniwang ko ang pagkakatoliko ko. Personal ko po na napakinggan ang Ka Felix Manalo nang nagteteksto siya sa F. Manalo. Doon po ako lalong natawag sa Iglesia ni Cristo. Ay lahat po ng sinabi niya noong ako'y sumamba doon, ay talaga pong natanim sa puso ko, kaya po ako naakit sa Iglesia ni Cristo. Dahil yun ang totoo. Kaya po lalong natanim sa puso ko dahil lahat po ng binabasa ng kapatid na Felix Manalo ay sa Biblia po hinahango. At yun po ang totoo. Lubos ko po sinasampalatayanan na ang kapatid na Felix Manalo, siya pong sugo sa huling araw na ito. Ang lahat po ng aral niya ay siya pong totoo. Natatandaan ko na lagi niya sinasabi sa pagsamba ay yung huwag sumamba sa Diyos-Diyusan dahil iyan ang hindi totoong Diyos. Ang dapat po natin sambahin ang Ama na nasa langit. Mahirap po ang pagkaanib ko sa Iglesia ni Cristo dahil kapatid ko po, magulang ko, hindi ako tinanggap. Ikinasal po ako, hindi po nila ako hinarap. Solo ko lang po at alam nilang ako'y Iglesia ni Cristo. May anak na po ako nang nakapanig ako sa mga kapatid ko. Pero hindi po nang hinalaw ko. Dahil yun po ang nakilala kong aral. Sa tuwing maalala ko po sa buhay ko yun, napakasakit. Pero ngayon po, kahit na ako'y nag-iisa na, maligaya po ako dahil ako nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang siguro po ako na tinitiyak ko po na ito po idadaling ko hanggang sa hukay ang pagka-Iglesia ni Cristo. Hindi po ako bibitaw miski sa mga tungkulin ko na tinanggap ng pagka-diakonesa ko po. Kung makapag-iglesia na po ako, nakakilala po ako ng isang iglesia na si kapatid na Napoleon Pantalyon. Nakaanib po siya sa iglesia. Nakasal po ako sa kanya noong August 5, 1958. At buong pamilya po niya, iglesia. Kaya po ako'y patuloy simula noon na nakasal ako sa kanya, patuloy na po akong naglilingkod sa Iglesia ni Cristo. Masasabi ko po na ako'y napakapalad. Pakinggan ko po ang aral ng kapatid na Felix Manalo hanggang sa KRD, hanggang ngayon po, hanggang kay Eduardo Manalo. Wala pong pinagkaiba sa mga aral na iyon. Hanggang sa edad ko po ngayon na 85 years old na ako. Ang napakalaking biyaya po na tinamo ko sa buhay kong ito ngayon ay ang pagsasama po naming mag-asawa na inabot po kami ng 50 years. Pagkatapos po na hindi nagtatagal siya na may yumao noong October 22,
year 2008. Ang lagi ko pong pinapangaral sa kanila hanggang sa apo ko't mga anak ko, kami po ay nagtitipon. Kahit po bagong taon, nagtitipon po kami, may panalangin kami. At lagi po yun ang sinasabi ko sa kanila, na laging sa Diyos at sa iglesia kayo manalig, nabibigyan tayo ng biyayang walang hanggan ng Ama. Huwag kayong bibitaw sa mga tungkulin. Kaya sa awat tulong po ng Diyos, meron akong mga aawit, meron akong pangulo ng mga aawit, at ang anak ko po ay nagpangulong diakon rin, na yun po ang nakikita ng mga apo ko ngayon, at sila lahat hanggang sa maliliit, sumasamba po sa kabataan. At yun naman po ang aking laging pinapangaral sa kanila.